ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po opisyal kinasa ang laban ng angas ng Pinas General Casimero kalaban ng dating kampiyon si Yukinori Oguni. Nagaganapin sa October 12 nitong taong kasalukuyan sa lugar mismo ni Oguni sa Japan, kung saan mga idol agad po nagparinig si Cuadro Alas sa kanyang mortal na karibal na si Naoya Inoue na manood daw siya ng live sa kanyang laban. Wala daw pakialam si Casimero mga idol kung sa bakuran pa daw ni Inoue gaganapin ang kanyang laban. Well, hindi tayo sure mga idol kung papansinin ng Japanese Monster ang mga parinig ni Cuadro Alas. Masyadong busy kasi si Inoue para sa kanyang preparasyon din sa laban niya sa ating kababayan na si Marlon Tapales na napabalitan na mangyayari ngayong December. Pero hindi natin binabaliwala ang senaryo mga idol na posible pumunta si Inoue sa laban ni Casimero dahil nauna na rin sinabi ng kanilang kampo na interesado sila na labanan si Casimero matapos nila talunin ang Pinoy Unified Champion si Tapales. Kaya depende na lang ito sa Team Inoue mga idol kung magpapakita sila sa laban sa Pinoy Boxer. Bagamat isa lang ang sinisiguro natin mga idol, pumunta man o hindi si Inoue sa laban, talagang maraming manonood sa laban ni Casimero. Alam naman kasi natin na maraming solid supporters ang boxing sport sa bansang Japan. Idagdag mo pa dyan mga idol ang pagiging popular ni Casimero sa Japan, kung saan marami itong mga solid fans at mga haters na rin dahil sa issue nito sa kanyang mortal na karibal na si Inoue na talagang gusto mo saksiyan ng mga Japanese fans kung gaano ba talaga kabagsik si Cuadro Alas sa bakbakan. Samantala matapos nga po ang halos isang buwan ng brutal pinulbos ng 3 Division at ngayon undisputed champion na si Terence Bud Crawford ang kanyang mortal na karibal na si Errol Spence Jr. sa kanilang super fight na laban, kung saan mga idol naglabas po ng personal na hinaing si Crawford sa head trainer ni Spence na si Derek James. Ayon kay Crawford mga idol, hindi naman daw sa disrespect nito si Derek James bilang isang trainer. Isa daw ito sa mga bigatin at respetadong coach sa ngayong generation. Subalit sa ginawa daw nito na coaching sa kanyang alaga sa laban nito kay Crawford, isa daw talaga ito sa mga bad coaching na nasaksihan ni Crawford. Maski nga daw siya na lumalaban, napapasabi na walang ginawang adjustment si James para ibahagi sa kanyang alaga. Wala daw sila plan B na ginawa mga idol para kontrahin man lang ang estilo ni Crawford. Kaya nagmumukhang simple lang daw para sa undisputed champion na pulbusin si Errol Spence sa bakbakan. Dagdag pa ni Crawford, pag ganito pa rin daw ang ginawa ni Derek James sa posibleng rematch na lang ni Errol Spence, ginagarantiya daw ni Crawford mga idol na mas malala pa daw ang abutin ng dating unified champion sa laban sa kanya dahil sa bad coaching daw ni Derek James sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, anak ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na si Jimmy Pacquiao bigo makuha ang panalo sa kanyang pang-10 amateur fight sa US, kung saan sobrang nahirapan si Pacboy sa kanyang laban. Medyo may kalakihan kasi mga idol ang kalaban at tila sanay na sanay makipaglaban sa ibabaw ng ring. Maganda naman ang mga atake at sabay combination ni Jimwell pero hindi nakakatama ang kanyang mga suntok. Idagdag mo pa dyan mga idol na medyo manduga ang kanyang kalaban dahil kahit nasa clenching sila, sumusuntok pa rin ito sa itaas at ilalim kay Pacboy. Pag alam ng kalaban na atake si Jimwell, aakap ka agad dito at sabay suntok sa Pinoy. Ganitong estilo ang inaalma dati ni Devin Haney kay Lomachenko na kapag kiniklench daw nito si Haney, sumusuntok pa daw si Loma pa isa-isang suntok lang, pero habang tumatagal napupuruhan ka mga idol. At ito ang nangyari kay Jimwell sa bakbakan dahil pagdating ng last round, medyo bumagal na ang kanyang galawan dahil nararamdaman na siguro nito ang mga sneaky shot ng kalaban. Well, gayon pa man mga idol, charge to experience lang ito para kay Pacboy. Siguradong babawi ito sa kanyang next amateur fight.